may mga taong minamaliit yung online selling. Like, ginagawang joke yung single mom na nag-online selling, ganon. Or, ayun, yung trabaho niya, online selling lang. Yung mga ganon. Ang dami nating nakikitang mga ganyan na meme or joke na sinasabing ganon, na single mom na nag-online selling, as if na parang masamang bagay. Alam mo ba kung nagkikipagtrabaho ka, isang empleyado na umiikot din sa sales ang trabaho nyo, kahit ano pa yan, services, ang binibenta ay services, ang binibenta ay sales, meron at merong marketing na nasa taas ninyo. Meron at merong marketing na nasa taas ninyo na nagbebenta. Kung hindi man nasa taas ninyo, is naka-tie up sa inyo, kaya kayo merong trabaho. Example nito, kung nasa nasa BPO ka, tapos yan, nasa BPO, sumasagot ng mga yung trabaho mo sumasagot, pero after all, yung trabaho mo ay may kinalaman sa sales. Yung kausap mo ay galing sa sales, like kunwari cellphone, yung customer service, after sales yung tawag doon, yung mga ganon, may ganon, after sales or yung mga support. Kaya wag natin mamaliitin yung mga nagbebenta-benta. Yung boss mo, posibleng siya nagbebenta ng something na ikabubuhay ng kumpanya ninyo. Halimbawa ako, nag-online selling ako, nag-e-com ako. Yung mga yung mga admins ko, hindi sila nagbebenta, pero sila yung sumasagot ng mga inquiries. Sa bagay, nagbebenta na rin pala nun. Hindi sila namimilit. Magtatanong yung customer kung paano makabili, pero hindi sila yung namimilit, no? May kaibigan ako sa BPO, ang kausap nila is yung mga nakabili na ng product. Siyempre, after all, umiikot sa sales talaga yung natin. Yung kahit anong trabaho pa yan, kahit nasa ka pa, nasa office ka pa, admin ka pa, mga sales pa rin yan. Dati nasa admin kami nung nasa Connect International ako. Yung trabaho ko, halimbawa gumagawa ako ng plaques. Hindi ko pwede pagtawanan yung mga nagsiselling eh. Kasi yung ginagawa naming plaques na yon, ako yung nagdi-design eh. Ako yung as a graphic artist, pero sa admin department ako. Yung ginagawa namin na yon ay galing sa sales, no? Hindi ako nagse-sales stock, pero merong gumawa nun para sa amin, para mabuhay yung kumpanya namin. Kahit naman yung mga halimbawa ito sasakyan, no, yung mga nasa loob, nasa maintenance, lahat galing sa galing sa sales yan. Kaya hindi natin dapat binabanatan yung mga benta-bentang ganyan eh. Buti nga sila direkta yung sa kanila, profit, wala nang under sa kanila. Isang bagay din na madaming nagsasabi, no, ay naku, ayaw ko sa sales. Pwede yun, pwede na ayaw mo sa sales, pero sa ayaw at sa gusto mo, nagtatrabaho ka na bunga ng mga sales. Kung walang mga sales, wala yan. Lahat ng negosyo sa mundo, either sales, services, ganun yan. Kahit nga yung mga illegal hindi naman mabubuhay yan kung walang benta. Mga illegal yan, kahit turog yan. Sa turog na lang sabihin natin, baka mayari ako sa YouTube Uy, nagdudurog ka ba? Ganun lang. Yun na, nasabi ko na yung punto ko. Sales is important. Kaya huwag natin silang minamaliit. Kasi minsan, tayong nagmumukhang engot na lang yung gagamitin natin, no? Tayong nagmumukhang engot pagka minamaliit natin yung isang bagay na doon din naman tayo nagpa-profit, doon din naman tayo nabubuhay. Ay, anong mali? Yung single mom, yun yung nakikita ko single mom na nag-online selling, parang parang ginawang as a joke. Kasi hindi dapat single mom nga mga bayani nga yung mga yan lalo na kung binubuhay nila yung mga anak nila. Nakakaano rin bilang isang tao na may concern sa mga ganyan, imbis na
imbis na magano kayo, imbis na saludo kayo sa kanila, imbis na may sympathy kayo sa kanila, no? Ginagawa nyo pang joke. Uy, pumatol ka na lang sa single mom na nag-online selling. Nakikita-kita ko kasi yan eh. Nakakainis tignan. Unang-una, walang mali sa pag-online selling. Anyway, wala naman nagsasabing mali ang online selling eh. Yung the way na i-deliver nila yung mga salita nila or mga comment nila, yun yung parang may mali eh. Sabihin na parang awkward ka dapat, ganon. Parang napaka baba ng class ng mga sinasabihan yung ganon. Di yun. Di ganon. Dapat, nag-online selling siya, napaka-diskarte naman ng babaeng to, crush ko siya, yung ganon. Dapat ganon. Gusto ko yung mga ganon, madiskarte. Buti nga siya eh. Ikaw na lalaki na nagmamak sa mga ganyan na nag-online selling. Ikaw na nagmamak na ganyan sa kanila. Siya mabubuhay. Mabubuhay nang wala ka. Binubuhay nga niya yung anak niya eh. Paano yan? Mga nakakabilib yung mga ganyan. Nakaka-amaze. Kaya nilang gumawa ng paraan. Lalo na yung hindi naman talaga iniwan, lalo na yung namatayan lang, no? Kasi may mga ano rin naman eh. Yung iba kasi iniiwan, no? Tapos kaya iniwan dahil sa attitude ng babae. Hindi lahat. Posibleng attitude ng babae na meron kasi akong kakilalang ganun eh, na ang dami na niyang naging partner, may una asawa, tapos boyfriend, iniiwan siya. So napapaisip ka tuloy, sino yung may mali? Napapaisip ka lang, hindi mo siya pinagbibintangan eh. Pero most likely na may problema sa kanya bakit siya iniwan. And in fact, yung isang naging boyfriend niya is naging barkada ko, naging kaibigan ko. Tapos sinabihan ako, ay nako, no comment na lang. Ganon. Siyempre, yung mga ganon, ibang cases yon. Pero madiskarte, di mo pa rin maano sa mga diskarte yung mga ganyan, no? Hindi mo pa rin mai-ignore yung pagiging madiskarte nila. Kaya maling-mali mga tol, yung maliitin natin yung mga online seller. One day, sila nga yung mga pumapaldo eh. One day makikita nyo yung mga minamaliit ninyong online selling. Sila yung mga nakakotse, no? Basta't galingan nila, mag-innovate sila. Hindi pwedeng online selling ka lang. Kailangan alamin mo yung ads, alamin mo yung mga winning products, no? Baka nagbebenta ka naman, online selling mo yung mga product na pwedeng mabili lang sa kanto, no? Medyo bumababa yung ano doon, bumababa yung chance na makabenta ka, mag-succeed ka. Kailangan ano rin, matuto ka rin aralin yung mga products at saka yan, nabanggit ko kanina yung pangalan no? Yung ads. So mabibigla tayo na one day yung online seller na minamaliit mo ay may ano na, may sasakyan na, may bahay at lupa na, tapos yung boyfriend niya 10 beses na mas pogi sa'yo. Mga online seller naman eh, naman yung mga pumapaldo eh, mga nag-i-e-com eh, no? Yung mga nakikita ko sa timeline ko, sa newsfeed ko, makikita mo dati nagbebenta lang ng sabon, no? May kakilala ako na ganon, nag-start lang sa pagbebenta ng sabon. Tapos ayun, actually sumikat sila sa mundo ng e-com. Yun lang, in a bad way, tinambangan sila in a bad way, no? In a bad way yung situation, hindi sila, yung nangyari sa kanila. Palagay ko alam nyo na yun. Ayun, kasabayan ko actually yun, yung babae na yun, no? Lagi ko ngang nakaka-chat yun, tapos tungkol sa mga along the way pinag-uusapan namin, uy, ano yung bago mong mga ganon, may bago ka bang binibenta ngayon? Nakaka-guilty dun sa last chat niya, hindi ko nakita eh, hindi ko na na-replyan. Then ayun, na-check ko na lang nung nawala na sila. Tapos uy, may message pala siya sa akin, kasi nai-spam ako nung days eh, kaya yung mga ibang messages na tabunan. Okay, so I think hanggang dito na lang mga tol. Maraming salamat. Respect natin yung kapwa natin, lalo na yung mga may sariling hustle. Thank you and God bless mga tol.